Good morning, good morning. Good morning po. Good morning po sa inyong tanan subong nga aga sang Domingo, sa adlaw sang Domingo, no. Amen. Praise the Lord. So, kumusta ka mo, no, sa adlaw nga ini. So, thank God for all the blessing, for all the favor that He has given to us, no, throughout this week. So, I hope that you are in good condition right now, and I believe that God bless you, no, abundantly, no, on your business, on your finances, on your work, good health. No, I know, no, that God is a, a great God that we are serving. No? So, kumusta ka mo subong nga aga? So, I'd like to share with you again, no, kaunti lang, no, about the Word of God, no, for this morning. So, no, stay lang, no. So, I believe, no, nga ang Diyos gid nagahatag sang kayuhan, no, sa aton nga lawas. So, congratulations pala, no, sa tanan nga mga batch at 2022, no, sa lahat po ng mga nag-graduate, no, sa UPCCIS. No, kag pasalamat gyapon ko, no, kahapon kaupod ko man, no, mga friends, no, naton. So ara kami dito, nagstay kami dito sa ZK Haven, no, dira kay ano, diri sa Poblasyon 1, lapit lang gali diri sa amon. So parang ando ka lang sa bahay, no, sa salamat, no, sa ila ni Namyon, no, Kapawan, kag sila ni Davy, no, formerly Itchubare, no, kapitbahay ko lang gyapon. So okay yung namit ng lugar, no, duwala ka lang sa balay nyo. So okay siya, no, maka-relax ka gid, kag makachika-chika gamay. So ano lang aton sa aton nga kinabuhi, kundi lipay-lipay lang. Amo magina ang aton nga gusto naton makapahuway lang, no, sang relax lang, no, kag smooth lang, no, ang pangabuhi. Hindi kita magapasang ano ang mga butang ina if you will going to believe and have faith in God, and also being faithful, no, all those things that we desire, no, sa aton kinabuhi, no, magadaloy lang na siya. So hindi lang ta magdali, be patient, no, perseverance, and also believe in His words and all His promises, no, according to the Bible. So we should be sensitive, no, about His words, no, about His voice, no, kasi yun ang pinakamaganda eh. So tuloy tayo. So salamat, no, sa mga gamay ng mga istorya-istorya, no. So nakahatag yapon sa aton sang tawag sini malig-on, no, about testifying, no, kung ano ang mga blessing kag mga pabor, no, nga nahatag sa Ginoo, and most especially also, no, we thank God for all the favor kag sa aton ni Ginoo kag sa aton mga friend, no. Tuloy tayo, no, for this morning, for the Sunday morning. I'm gonna share with you about in 2 Corinthians chapter 8. So it is about generosity in courage, no? Sabi ni Paul, and sowing generously. So, no, talagang tinutukan po natin yung mga the letter of Paul, no? About Romans, kasi hindi ko po masyadong binibigyan ng ano to kasi mahirap eh. Mahirap yung mga words ni Paul, at saka the way tawag nito, the way siya mag-testify, the way siya magsulat, the way siya medyo malalim ng konti, no? Medyo hindi ko mabot, no? Pero, no, we will going to read, no, and by the demonstration, no, not with our own, by the Holy Spirit, guided by the Holy Spirit, no, wisdom, no, we will going to discuss or to tackle about this
passage. So, good morning liwat no, sa inyo. So, pray tayo before we'll go on to the Word of God. So, Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, I give you thanks and praises, honor and glory. Lord, salamat sa imo kayo, salamat sa blessing, salamat sa pabor, and I ask anointing no, for this sharing of your word to all the viewers right now. Ikaw, good Lord, mag-bless, anoint also the ears of thy hearers now so that they will understand your word thoroughly. Karon dayon. Salamat Ginoo, and meet all their needs every day in their life. And also protect them and also bless them abundantly no, in their works, in their finances, no, everything no, nga ilang ginatandog sang ilang mga kamot in their business. Ikaw, good Lord, magahatag sang breakthrough kag panalangin. In Jesus' name I pray. Amen. So, Azilana, Azi, God bless. Good morning, God bless. So, ako, no, kung pamanguton nyo ko, nga ginabuhat ko na sa una, mabudlayan ako. Pero, kung sige-sige lang gali, no, nga amusin sometimes tense kita, no, sa pag, especially sa live, no. Pero as we keep on going, no, about these things, nandun yung blessing and then yung pabor, andun yung ano, and then no, just keep on praying, no. Talagang gamitin niyo yung authority, yung power, no, about the authority through the word of God and also the power in his name. Talagang gamitin niyo yon to cancel all no, yung mga debts, no, yung mga utang, yung mga connection ng kaaway sa buhay nyo, about lack, poverty, cancel all those things through the power of God. And also, there is always an opposing power that you cannot move on. No, just press it, no, parang resist it, no, rather, no, talagang i-resist mo yung kaaway so that maglagyugid siya, hindi lang you should be boldly, no, boldly and talagang may power, hindi ka natatakot kasi no, tama ngang Bible ang kalaban natin is not flesh and blood but principalities, powers, and marami pa, no, spirit of infirmity, no, a bad spirit, ang dami, no. So, ito yung hindi natin makikita, pero God has given us a discerning heart kung ano ba talaga yung mga ano. Kasi, halimbawa, yung may kapitbahay ka, parati ka lang ginaakigan, permi ka lang ginahambalan, or ginaguba ka, or something yung boss mo, di ba? Parati ka na lang hindi maganda yung tingin niya sa'yo. Parati ka na lang niya kung sa atong pa ginapautwasan, no? So, wala ka man sala, no? So, hindi naman siya yung kalaban mo No, yung kalaban mo doon is the spirit no who tried to no put you down or something no na talagang ano ka no something to ruin your day or something no to bring you no na talagang no, that's why we need the power, we need the authority, no, and we have now the authority as being believers now of our Lord Jesus Christ. No, resist no, the devil and he will flee from you. That's why you have to engage in battle no, na talagang punong-puno ka dahil yung ating we have now the shield of nakalimutan ko na we have the weapon, the word of God, and then the shield of righteousness, the helmet of salvation. So the armor, no, the whole armor, we should put it no on our life, on our body, in our lahat yan sa buo natin, and then no, we will face the roaring lion, no, which is like the roaring lion pala, like lang no, or a pony lion or a fake lion, which is the enemy. So we should resist him para mawala talaga siya sa buhay natin. And then the blessing, the favor, kasi andun siya Even in the time of Daniel, he prayed, and then yung answer, andun kaagad sa pag-prayer niya. But because there is an opposing power, no, kaya nga
andun nagtulong siya, no? Si Michael Angel, no? Si Michael, no? Dala-dala ni Gabriel ata yon, if I'm correct, ni Gabriel yung message na yon, yung answer about that vision, no? Pero no, he was being opposed by a prince of Persia, no? If I'm correct, no? Talagang gidetain mo na siya doon, no? Talagang, pero nandoon pa rin yung tulong para may paihatid, no? Yung ano na yon, yung answer, no? Yung answer, no, ng vision na yon, no? So andyan talaga eh. Pero kaya nga we need to pray, fast, and also, no, lalaban talaga, no? Lalaban. We will be always engaged, no, in the full armor, no, na lalabanan natin. So, yung kung mayroong mga taong talagang ganon, no, we should pray. Because, hindi silang kalaban nyo. Yung kalaban nyo, the spirit that is, within, ara sa ila. Amo itong dapat na in 2 Corinthians, that spirit, every high thing or stronghold, we will cast it down, no, and put that mind in obedience to Christ and release it to reconcile to God, no? Di mo lang alam, no? Kaya nga ang weapon talaga is the word of God and prayer, kneeling down. Kung gusto natin nga ang tanan nga blessing magadaloy lang, no? Just kneel down and pray, no? Amen. So, tuloy tayo. So, it is about in 2 Corinthians chapter 8. So, sabi dito, no, generosity encouraged, sabi ni Paul. So, and now, brothers, sabi niya, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches out of the most severe trial. So, kung mayroon ka mang trial, no, testing sa buhay mo, ito po ang nangyari sa kanila, sa Macedonian churches. So, lahat ito, lahat to, Macedonian churches kasi. So many of them, so all of them siguro, out of the most severe. Ibig sabihin, no, sobra-sobra yung kanilang dinadanas. No, sobra kalisod ang ilang na ginatahak. No, their overflowing joy under extreme poverty. Extreme. So sabi doon, severe trial and also extreme. Ibig sabihin, extravagant, sobra-sobra. Hindi lang siguro sila halos, no, hindi na siguro makakain or something like that. No, pero nandun pa rin yung saya. Sabi dito, they're overflowing, no, joy under extreme poverty welled up in rich generosity. So, doon natin makita na extreme poverty, sobrang hirap nila, pero nandun pa rin yung joy. Nandun pa rin yung joy na gusto nilang, no, makapagbigay. Napakabigay, no? Andun yung sobrang I don't know what kind of character or attitude they have, no? They have, pero talagang andun yung sobrang saya na gusto talaga ilang tumulong eh. Gusto talaga ilang tumulong eh. For I testify that they gave as much as they were able. So, no? Sobra na silang hirap, pero gusto nilang makapagbigay ng sobra-sobra pa. Oh. So, and even beyond their ability. So, entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. So, ganun yung kanilang ganun yung kanilang yung pananaw, no? Pag basta sa church, basta para sa Diyos, talagang all out eh. Dahil alam nila yung sikreto na every time they will going to give extravagant, no, na hindi lang pagpupuri, no, hindi lang worship, no, extravagant worship, but also in action talaga, no, na talagang they will going to give supply, no, para for the kingdom of God, para ito ay mapalaganap, no, sa buong mundo, no. So ganun na kanilang, no, dahil doon nila nakikita, no, ang joy, ang happiness, at also ang blessing at pabor na kanilang
na kanilang, nandun talaga sa faith nila. So, sabi nila, and they did not do as we expected, So, but they gave themselves first to the Lord. Sabi dito, but they give themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. So, yung goal nila, hindi lang, yung kanilang talagang layunin ay para, for the kingdom of God. For the will of God talaga. Ginagawa nila yon for the will of God. Not for the will, because of, Paul. Kasi kung isipin mo, ano bang pinakamaganda kay Paul? Yung riches, yung pagmamahal, yung tao na talagang gusto niya maiakay, na mapalapit sa Diyos. So, ganun din sila. Because of that, nagkakaroon ngayon ng unity. Nagkakaroon ngayon ng isang pananaw, na talagang na mapalago, na mapalawak, itong kingdom ng ating Panginoon. So, ganun sila extravagant, in terms of generosity, yung ating pinag-uusapan ngayon. So, we urge Titus, since he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. Amen. But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in the grace of giving. So, grace of giving, that you should, that you also excel in the grace of giving. Wow. So I'm not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. So for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, sabi niya, though he was rich, amen, yet for your sake, dahil lang para sa atin, sabi niya, He became poor. Amen. So that you through His poverty might become rich. So lahat ng bagay na to, dahil sa ginawa ng Diyos, siya ay napakabugana niya. Pero talagang, ibig sabihin talagang inabot niya tayo sa pinakamababa na parte. Para lang tayo maiangat. Para lang tayo maibigay ang lahat ng gusto natin. Para maibalik. Maibalik yung ginawa ng Diyos doon sa Genesis chapter 1 na lahat yon ginawa ng Diyos sa Garden of Eden. Gumawa siya ng mga isda sa tubig. Lahat. Ginawa niya ng mga puno. Lahat yun. Binigay niya. Ginawa niya yun para sa tao. Ginawa niya muna lahat bago niya ginawa yung tao. So, ito yung gustong mabalik ng Diyos That's why, bago natin bago ma-achieve natin, ma-attain lahat to, mag-gain or ano pa dyan, we need, gustong ibalik ng Diyos at pinapaintindi yung authority na yun, yung power na yun. So that, maintindihan natin. Amen. So, sabi niya, now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. For if the willingness is there, importante talaga yung willingness. Yung talagang kagustuhan mo. Mayroon ka talagang, gusto mo talaga. Kasi kung wala kang willingness, in terms of being generous, or giving, or something, giving yourself right now, going to the church, mahirap din pag hindi ka willing, hindi mo na set up yung mind mo kagabi pa. Siguro mahirapan ka mabudlayan ka mabugtaw sa mo, kay kapoy, madiga mo pa, maluto pa. But if you're willing, at nandun yung extreme, extreme talaga na buong buhay mo, buo ka na ibigay mo ngayong araw na ito. That's why you have to, you have to
magtulog again, no? Early pa, kagabi, para magawa mo ang lahat-lahat. No? That's why nandun talaga yung willingness. Sana ba tayo? Is there. The gift is acceptable according to what one has, not according to what he does not have. So our desire is not that others might be relieved while you are hard pressed. Sabi niya. Hindi tayo, no, dahil dito, sila po ay nagbibigay, willingly sa kanilang puso. So para hindi, para sa kayuhan sa iban, hindi lang yan but that there might be equality. So, bakit sila tumutulong sa lahat ng ibang churches alam mo, taga-Corinthian sila, nagtutulong din sila sa mga Epeso, sa lahat-lahat, na pinupuntahan ni Paul. Talagang nag-iipon sila at binibigay nila. Willingly. So, dahil dyan, yung sinabi ni Paul, hindi ito para pahirapan kayo. Hindi ito para pabudlayan ka mo. Kundi, mayroong equality. Na sinabi niya, at the present time, your plenty will supply what they need. Halimbawa, plenty ka ngayon, marami ka ngayon. So, nagbibigay ka para matulungan sila. In times na magkakaroon talaga kasi nandyan talaga yung plague nandyan talaga yung famine So, it is part sa buhay ng tao. Hindi lang buong mundo, di ba? Pero, halimbawa, sila na naman ang naging blessed, nag-bless naman yung mga tinutulungan nyo. Sila na naman ngayon, even though blessed ka, hindi mo kailangan yon dahil plenty ka. But sometimes, they will going also to give to bless you. Kaya nagkakaroon ngayon kung blessed na sila, blessed ka na, nagkakaroon ng equality. Amen? So, dumadami, hindi lang akin-akin. Kaya nga lahat ng blessing, hindi inu-hoard As, kung alam mo talaga yung Word of God, hindi yung blessing para sa'yo. Gagamitin ka ng Diyos para i-bless ka to bless other people. So, you are become what we call this one? Become a channel of His blessing. To bless other people. So, ganun para lahat, uusad, lahat, blessed talaga. So, yun. So, at the present time, your plenty will supply what they need so that in turn, their plenty will supply what you need. Then there will be equality as it is written. He though gather much. Kung sino itong nag-gather, did not have too much. And he who gathered little did not have too little. Amen. So, yun po ang generosity and courage. Talagang andyan yun. Kay Paul yun. So, next, in 2 Corinthians chapter 9, sowing generously. So, remember this, sabi ni Paul. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. So, kung sino itong nagatanong, especially seed of faith, in terms of, nagbibigay ka talaga, nagbibless ka, kung ano karami, yung binibigay mo, ganun din ang matatanggap mo. Kung nagbibigay ka ng relo rin ang matatanggap mo. Kung nagbibigay ka ng ngiti, sa iyong sa imo masugata, kung nag-smile ka sa iya, mag-smile gapon na siya. Yun lang yun ang charity. Na walang tax-free yan. Kung gumiti ka sa iba, ngiti rin siya sa iyo, tax-free yan, walang bayad yan. Amen. Kasi lahat naman ng bagay, mayroong kaltas yan. So sabi niya, and whoever sows generously will also reap generously. Amen. So each man should give what he has decided in his heart to give. So bawat tao, kung magbibigay ka, kung ano yung willingness mo, nandun yun talaga, you have to decide on your heart. Wow. Decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion.
Sabi niya, not reluctantly or under compulsion, for God loved a cheerful giver. No? Mahal ng Diyos. Yung talagang, no? Yung may galak, no? Yung may tuwa, no? Na nagbibigay ka, may tuwa. Kaya nga sabi nila sabi nga ng dapat pag mag-declare ka, mag-pronounce ka ng blessing, no? Na talagang, no? Talagang ngumingiti ka, no? Yung masaya ka. Andun ang joy. Kasi nagpipray ka lang man o numingi ka man soon na wala ka naman, no? Dapat masaya. No? Kaya nga mag-declare ka, dapat masaya no? Amen. No? And God is able to make all grace abound to you. So, and God is able, the word able, no? Walang imposible, no? To make all grace abound to you. Wow! So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, kung mapagbigay ka, hindi mapagbigay, sabi nga kanina, mapagbigay ka na may tuwa, na may saya, sa lahat ng mga ginagawa mo, ang Diyos ay magbi-bless sa iyo. Magmo-multiply, ang lahat ng mga income mo, ano pa ba? And then you will abound in every good work. It means increase, multiplication, Wow. As it is written. So, saan pa ba tayo? Din pa kita magpati. Kundi, it's already been written. Sabi niya. Kasi, ito yung sinusulat ni Paul, ito yung mga nakita niya. He's testifying this one, dahil ito ang na-experience niya in the Church of Macedonia. Amen. Wow. So, kaya ito, sinasabi niya sa atin na ganun dapat tayo. Hindi na, kaya nga, in terms of, sinasabi talaga ng Bible, kung gusto mo talagang i-bless ka, dapat magbigay ka talaga, sabi nga Di ba? Yun naman So, sometimes mayroong, hindi naman natin maiiwasan talaga yun Pero, ito it can, mawala naman yung, mawala naman tayo sa giving, mawala naman. So, God keep us refreshed and remind us about this one. So, hingi lang tayo ng tawad sa Diyos, Kung medyo hindi natin na-fulfill yung mga bagay na yun. Pero now, God is telling us, because, as it is written. So, He has scattered abroad His gift to the poor. His righteousness endures forever. So now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Wow. Kung magsabog ka sa palay, ang isa ka butil sa palay, magtubo, hindi lang na siya mag-multiply ang iya bunga, hindi lang sa isa ka katubo, pero maggipi, magdamo, siya maggipi. So maggutok kanina sa maggutok sila, magdamo sila, and it will going to bear fruit, or you will be blessed, na mag-multiply 30 or 60 or 100 times. So ano pa kaya kung nagkakaroon ka ng faith seed, talagang nagbibigay ka sa church, so it will going to be multiplied 30 times, 60 times, 100 times, fold, or 1,000 times. Wow. So ano pa ba? So sabi niya, tuloy tayo, you will be made rich. Wow. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.
So, anong gusto ng Diyos? Na maging bugana ka. No? Rich eh. No? So, sabihin na lang, gusto ng Diyos na maging mayaman ka. No? Dahil nakita niya na willing ka, and then nandun yung joy na gusto mo talagang magbigay, especially doon sa mga less fortunate, na hindi na makabawi sa imo hatag, ha? No, hindi na sila makaano sa imo, talagang na talagang 'yun ang gusto ng Diyos. Na magbigay tayo. So dahil kung ganon, gusto niya na maging bugana ka. Na maging blessed ka. No, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving. No? This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing. Wow. In many expression of thanks to God. Kaya nga kung ara na ang blessing sa Ginoo, nag-aabot na sa imo, no? Sobra-sobra yung ano mo eh. No? Sobra-sobra yung thanksgiving mo eh sa Diyos eh. Wow. Kasi sabi ng Diyos, hindi ka lang niya, you will not abound sa isang bagay lang. Hindi lang sa financial siguro nga ba eh. Kung habalon tang ako, mo malagin na ang gusto sang sinobla hindi gusto. Mo magin na hindi na ta magtikal-tikal pa. Hindi na ta magsiling-siling pa nga hindi. Mo magin ang gusto naton. Di ba? Pero siling sang Diyos hindi lang sa sinangabutang. Even on your bugana ka sa pagmamahal sa imo pamilya, sa nakapalibot sa imo trabaho, bugana ka, sa imo nga farm, lahat in every ways. Wow. Bugana ka paglakat mo pa lang sa church, madamo naga-smile sa imo, di namin. Pero tanan to nagaduko sa imo, nagaiwa sa imo to. Hindi wala. So, ganon. Dahil kung masaya ka, maganda lahat yung palibot mo, hindi you are inspired. Kagano. Madali. Masaya, madali. Hindi, blessing. Kung ano-ano ka ginambal, di ba? Sige. Tuloy tayo. Because of the service by which you have proved yourselves, I'm sorry, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ. Wow. Sa lahat ng ito, bakit ba nabibless ang lahat ng tao? Bakit ba nabibless ang church? Bakit ba nabibless ang lahat? Now, I'm talking about the believers. Because of the gospel of Christ. Kaya dapat i-bless nyo i-bless natin yung mga pastor natin, i-bless natin, especially sa Bagger Church. So i-bless natin si pastor, i-bless natin yung pamilya nila kasi sila yung nagbibigay sa atin ng word of God. So, di ba? So, through them, if you bless them, then the Lord will bless you also. And bless lahat ng mga kapatiran. Hindi lang dyan, but also to extend our blessing sa lahat-lahat. Kasi dito, yung taga-Macedonia, talagang gusto nila magbigay. Outside, hindi lang sa kanila, even outside, sa kanilang church. Amen. So, tuloy tayo. And for generosity, bakit dapat natin i-bless pala? Yung mga pastors, yung mga dahil hindi naman blessing na dapat blessing, magsugata lang gani ka mo, magkumustahanay ka mo, mag-smile ka mo, magbatiay ka mo, di blessing na yun. Ano pa ba? Kasi iniisip talaga ng iba, yung ganito, gano'n. No. Kunting lang, pik-pik lang sa tawag nito. Ako hindi ako masyado gano'n eh. Hindi ako masyado, pero I tried kasi, basta. So, and in there, sabi dito, and for your generosity in sharing with them
and with everyone else. And in their prayers, for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. That's why, lastly, thanks be to God for His indescribable gift. No? Thanks be to God for His indescribable gift. So that is our word now for this morning. So, kita-kita tayo, no? Kita-kits tayo doon sa, for the Sunday service, no? Sa Baguio Church at sa lahat ng mga, kung saan kayo malapit, magsimba talaga tayo. Kasi, kayod lang, kayod niya. Ang todo na matigulang ka, kayod ka lang gapo niya, kayod. No? So, ganun pa rin. No? Wala naman pagbabago yung, So, even though, sabi mo lahat, andyan na, pero mas iba talaga pag andyan ka sa, sa faith, andyan ka talaga sa Diyos, na malapit ka talaga, because there is something joy, and talagang fulfilled yung buhay mo. Dahil something, na the world cannot fill in, dyan po sa buhay natin, sa puso natin, na something. Kaya nga, kung bugana ka man sa butang, parang hindi mo ma-express. Gusto mo talaga, party-party na lang para purihin ka ng tao, di ba? Ganun naman yan eh. Para makuha mo yung mga compliments, makuha mo yung they will glorify you, honor you. Ganun yun eh. Pero there is something vacant talaga, hawang. Pero, pag andyan ka sa Diyos, kung magbibigay ka man ng blessing, magpapakain ka man, para sa Diyos, hindi para sa iyo. Kaya nga, masaya ka. Yun lang ang buhay eh. Kasi nga, lahat tayo ay galing sa Kanya. So, ano pang isipin natin? So, lahat ginawa niya, lahat victory, ginawa niya, sa buhay natin, just to be able us to redeem us, sa kasalanan. So, God bless everyone. Baka mag-ano pa tayo, tumagal pa tayo. So, God bless everyone. Good morning once again. So, enjoy life and also worship God every day. And pray always. Para yung blessing ay dadaloy at dadaloy sa bawat isa sa atin. So, God bless and good morning. Silandra Azilana Azi, good morning, God bless. Thank you po.